Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod at tayo po yung magkomentuhan na at syempre sana po nasa mabuti po kayong kalagayan lahat. Umpisa na po natin. Si dating sekretary ng DPWH Manuel Bonoan ay grabe rin po ang nakuhang maleta. Hindi po bababa sa 8 maleta. At marunong din daw po mag-tip. Ayon po sa ating mga soldiers o ex-marine. Umpisa na po natin ang pahayag po. At ito po yung interview ng ating mga banateros dito po sa ating mga ex-marine o soldiers. Umpisa na po natin. Si Bonoan! Alam naman po natin, yan po ay ang malapit na malapit sa kanyang boss nung hindi pa po pumuputok ang issue ng korupsyon. Hindi po boss niya yung tinatawag na bangag at bongit ng kanyang ate. Ito po mga kababayan, mag-umpisa na po tayo. Si Yusik Bunuan po, sir. Si Secretary Bunuan. Yes, sir. Ng DPWH. Yes, sir. Yung umalis na, yung matanda. Yes, sir. 8 maleta, tas 3,000 binigay? Meron ba kayong napag-deliver ang cabinet secretary? O yung mga secretary ng mga department ng gobyerno? USEC? Mga secretary or USEC? USEC, Secretary. Aside from mga congressman, Meron po, sir. sino? Si Yusik Bunuan po, sir. Si Secretary Bunuan. Yes, sir. Ng DPWH. Yes, sir. Yung umalis na, yung matanda. Yes, sir. Anong kaalaman mo doon? Bali ako po, sir, ay driver noon. Ang kasama ko po doon ay si Boss Mark, Mark Tiksay. Tsaka si Brian Lasaga. Ako po yung driver, bali si Brian Lasaga po yung yung security. So dahil driver, ano po yung namin, pag nagbababa kami ng malita, tumutulong na rin po ako. Yan, ganyan. Yan, pag sakay po na, kasi ako po yung driver, hindi ko pa alam yung isisend sa akin yung location. Yan, yung location ng AA. Yan, ako na bahala mag-mapping papunta ron sa bahay. Sa bahay to ni Bunuan? Bahay ni Yusik Bunuan. Pag sakay po namin, tatanungin po namin yan si Boss Mark, kaninong bahay ba? Kay Yusik Bunuan yan, huwag kamingay. Kay Secretary Bunuan? Yes, sir. Binigyan pa nga kami siya ng tagta 3,000 eh. Galante, Ano ba yung diniliver nyo? Paper bag, maleta? Paper bag o Malita maleta? po, sir. 8 malita po. Ha? 8 malita. 8 maleta, tas 3,000 binigay? At least meron. Yung iba walang binibigay eh. Iba ba? At least meron. Sino ba pinakagalante na Para daw po sa amin, sir. Ha? Para daw po sa amin. For the boys po baga. For the boss. Sino pang may experience ng galante sa kanila? Sino ang galante niya, pinag-deliveran ninyo? Ang nakatanggap pa ng aminin na natin, di ba? Meron namang ganyan for the boys, tip, di ba? Kung baga, sir, para lang po yun sa amin na nag-deliver. Oo. Yun. Oh. At least honest si sir, di ba? Yes. Yan mga tambay. Galante pala. May for the voice pa. Pero napakaliit po nung 3,000. Ayon po sa mga banateros natin. Kila Banat Bay. Di ba ba? At least nagbigay daw po. 8 maleta kay Bonoan sa bahay niya. At nagbigay pa. Si Bonoan, siya nagbigay pa ng tip. Ibang klase, no? Ibang klase po talaga sa ating bansa. Ang tinarabaho po ng gobyerno ng Binagoong Pilipinas ay puro po pagnanakaw, di umano. Ubusin at limasin ang pera ng taong bayan. Taon-taon nilang ginawa yan. Hindi po ba? Taon-taon. Pag-upo. Di po ba? Lalo-lalo na nung umpisa na ng budgeting nila nung sila na umupo. 2023, 2024, 2025. At ngayong 2026, mawawala pa ba yan? Mga kababayan? Inumpisahan na nila. Grabe, no? Halos lahat. Yung hindi pa nga tama yung pagkakabigkas eh. Bakit po? Hindi naman po Yusek eh. Si Bonoan po ay hindi Yusek. Siya po ang sekretary
meron po siyang mga Yusek. Katulad po nila Yusek Bernardo. Yan po ang mga Yusek. Hindi po ba yung kinukuha pong testigo ng Blue Ribbon Committee na si Lacson? Hindi po ba? Ng Blue Ribbon. Nakita nyo po, si Bonoan po, 8 maleta. Sa bagay, yung iba, 7. 5. Hindi po ba? Katulad ni Tonyo, ilang maleta po. May maleta na, may mga sobre pa, may mga bag pa. Di ba? Sila Dilima. At napakarami pang ahensya sa gobyerno, pati po ang institusyon, meron din. Hindi po ba? Grabe, grabe! Pero nananatili pong bulag at pipi. Bingi ang mga general, lalong-lalo po ang AFP at PNP generals natin. Bulag, pipi, bingi. At ayaw po nilang imbestigahan at suportahan. Ito pong mga kabaro nila. Bakit kaya ayaw nila suportahan at imbestigahan itong mga kabaro nila kung totoo lahat ang sinasabi nito? Nagtatanong lang po tayo sa PNP at AFP dahil grabing korupsyon ang ginawa po. Dahil pag hinanap mo po ang sinasabi pong programa, mga proyekto, sa dami po ng pera na pinondo ng bayan, pinondo ng mga Pilipino, galing sa ating mga buwis, pati po ang mga inuutang na tayo magbabayad, wala kang makitang programa sa dami ng pera. Di po ba? Kaya po talagang totoo ang sinasabi nito mga Marines. Dahil wala kang makitang programa, nailalagay pala sa mga maleta at pinagpaparte-partihan ng mga demonyo at salot sa lipunan umano. Hindi po ba? Kaya po talagang ayaw na ayaw po itong tutukan eh. Ayaw na ayaw tutukan at hindi po nila talaga tututukan ito. Ang gagawin lang po dito ng mga magkakasabwat at lahat ay nakinabang, lalong-lalo po nasa gobyerno ngayon, para po ito'y siraan. Sisiraan na lang nila itong mga Marines, ang ating mga soldiers. Babakbakan po nila ito at pilit po nilang ibabagsak ang mga kredibilidad at pahihinain po nila yung mga ebidensya na yan at gagawin pa nila mga sinungaling yan. Hindi po ba? Dahil matindi po ang ginawa po nila sindikatong korupsyon. Magmula sa taas hanggang sa baba, hanggang sa mga departamento ng ating gobyerno ay nadidelibera ng maleta. Pasisinungalingan naman po ni Bonoan yan eh. Hindi po ba? Pasisinungalingan nila lahat yan. Dahil makita po natin, tingnan po natin, isang araw po, magsasampa na rin po ng cyber libel yan. Kamukha po ng mga pinahayag at pinaputok ng mga soldiers. Hindi po ba? Nakita niyo po si Katapang, nasama rin po sa maleta, nagsampa ng cyber libel. Si Tonyo, si Delima, at syempre po si Anyo. Si Anyo, nagsampa na rin po sila. Kaya hindi po malayo, nasusunod din po dyan si Bonoan. Magsasampa na rin po ng libelous yan. Di ba? Cyber libel. Di po ba? Pero sa kabila po ng napakaraming pumuputok at pinapuputok ng ating mga Marines, mga ex-soldiers natin, mga ex-Marine, tikom pa rin po ang bibig at ayaw pa rin kumilos ng Kongreso para imbestigahan ito. Lalong-lalo po ang chairman at ang Senate President ng Senado at ng Blue Ribbon Committee. Kamusta na po, Senator Lacson? Senator Soto, na nakasakay kayo sa helicopter, nagdi-deliver din yata. At lalong-lalo na yung mga maleta ninyo, kamusta na rin? Nangangamusta naman tayo, mga kababayan. Ibang klase, no? Ibang klase. Bonoan! Akala ni Bonoan, mga kababayan, at ng kanyang grupo ay ligtas na po sila sa Cabral Files. Dahil yung Cabral Files ay bigla pong nanahimik. Nanahimik po ang Cabral Files. Hindi po ba? Nanahimik na rin po si Leandro Lebiste sa Cabral Files. Tahimik na. Akala po kasi nila ay makakaligtas na po sila dahil namatay na daw po. Patay na.
Patay na si Jose Cabral. Nahulog sa bangin. Akala po nila ay makakaligtas na po sila sa issue po ng korupsyon dahil patay na si Cabral at nananahimik na si Leandro, si Representative Leandro Lebiste, nanahimik na. Akala po nila ligtas na sila sa issue ng korupsyon. Hindi kaya. Pero nung lumabas po ang ating mga soldiers o mga ex-marine, mga kababayan, yan po ang pinakamalaking tinik nila sa lalamunan. Napakarami po yan. Dahil mismo, ito pong mga soldiers o mga ex-marine ang nagdi-deliver sa kanila at nakikita ang kanilang mga tahanan, mga pagmumuka, mga kondominium, pati mga opisina sa kanilang mga sinasabing House of Crocs. Mga sa Senado, hindi po ba? Kumpleto po sila ng hawak na ebidensya dahil lahat po ay may larawan, may mga picture, pati po ang nagre-receive, mga tumatanggap, pati mga sasakyan na inilalagay nila ang mali-maletang pera. Hindi ba bonoan? Bonoan. Kaya nga po ang NBI, ang DOJ, ang Ombudsman ay hirap na hirap gumawa ng paraan sa panahon ngayon. Talaga pong hirap na hirap po nilang pasinungalingan di umano. At kung ano-ano na po ang pinagagawa, pati po ang investigasyon ng NBI, mailihis lang yata at sinasabing masira ang kredibilidad ng ating mga ex-marine. Pero sa kabila nito, ang taong bayan ay hindi na po mapapaniwala dahil hindi po bobo, tanga ang mga Pilipino. Lalong-lalo po yung walang karga na pulburon at hindi gumagamit ng pulburon. Hindi po ba? Kaya po dito po mga kababayan, marami pa po ito. Isang damukal po. Dahil napakarami pong delivery ang ginawa po nitong mga tao na ito. Itong ating mga Marines, napakarami po nito. Napakarami. Ahensya ng gobyerno, kahit wala sa gobyerno, mga media, mga sekretaris, mga politiko, at yan ay napakatagal nilang ginawa. Matagal nilang ginawa yan, yung delivery na yan, mga kababayan. At intayin po natin ang sagot ni Bonoan, mga kababayan. Intayin po natin, dahil 8 maleta po yan. Bonoan, 8 maleta. May tip ka pa for the boys, 3,000 bawat isa. Unbelievable, mga kababayan. May tip pa ha, ibang klase. At alam naman po natin kung gaano karami ang pera ng ang laman ng maleta. Hindi po ba? Hindi bababa sa 50 million. Pataas ang laman yan, mga kababayan. Hindi po ba? Napakaraming pera, ibang klase. Kaya po napakadaling tumakas ng mga hayop na yan. Pagka po yan ay magkakaipitan na dahil sa dami po ng pera na ninakaw pala nila sa pera ng taong bayan. Kaya po tayo ay talagang inip na. Isa po si Kamanong sa inip na kung kailan po mapapanagot ang mga tao na ito at isusuka ang kanilang mga ninakaw. Dahil wala po tayong makukuha. Wala po tayong makukuhang katarungan sa nakaupo ngayon dahil mismo sila ay sangkot dito. Hindi po ba? Maraming salamat po sa ating po mga soldiers at ex-marine. Kayo po ay manindigan at huwag po kayong susuko at lalong-lalo huwag po kayong magpasuhol. Huwag nyo pong ibenta sa pera ang inyong pong prinsipyo at dignidad. At siyempre po ang suporta po ng taong bayan ay nasa inyo. Kasama po ang aming mga dasal at panalangin na kayo po ay maingatan. Kayo po ang pag-asa ng taong bayan na mapanagot po lahat po ng mga nagnakaw sa pera ng taong bayan. Lahat, walang exempted. At siyempre po, sana po hanggang sa dulo, huwag nyo pong iwanan ang taong bayan. Manatili po kayo sa katotohanan. At kami po ay susuporta sa inyo. At siyempre po, thank you rin po sa ating mga banateros. Maraming salamat po sa inyo. At thank you rin po mga kabayan sa mga dasal po ninyo sa ating po mga soldiers at ex-marine.
At thank you rin po mga kababayan sa nakagusto po natin Tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa inyo. At sa patuloy po nagsusubscribe, thank you po. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like, and share. Maraming salamat po. At thank you rin po at maraming salamat po sa nagbibigay po ng tulong. Shoutout po kay Jim Aris ng United Arab Emirates, kay Eric Hershaw ng Canada, kay Tatay Nick ng Canada, kay Mila Yi, maraming salamat po, kay Beichi Chiyoko, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray na Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa na Cagayan, si Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Chodorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, Norma Garcia, Gay at Shena, Nancy Lumampaw, Balance Vision TV, at Jesus Valdepena. Thank you po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo pong mga paggawa. At syempre po yung dasal at panalangin po natin para po sa ating buong sambayanan at sa pamilya Duterte, ang ating Vice President. Ganon din po ang dating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte, at ang ating po mga soldiers, mga ex-marine, ay maingatan po sana tayo sa kapahamakan, mga kababayan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulong Duterte. Maraming salamat po sa mga dasal po ninyo. God bless po sa inyo lahat. Taste lang po muna tayo. Bye-bye!